Pinapakansela ng pulisya ang lisensya at rehistro ng mga baril ni Senador Bato de la Rosa na binansagang armed and dangerous. Hinihingi na rin ng Department of Justice ang kooperasyon ng mga abogado ni de la Rosa para matukoy kung nasaan siya. Nakatutok si Maki Pulido. Batay sa impormasyong hawak ng Department of Justice o DOJ, nasa Pilipinas pa si Senator Bato de la Rosa. Kaya nananawagan sa kanya si Justice Secretary Frederick Vida na sumuko na. Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Magtulong-tulong po tayo na buhayin yung proseso ng rule of law. Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Hiniling din ni Vida pati sa abogado ng senador na si Attorney Jimmy Bondoc na ituro ang lokasyon ng senador nang maisilbi sa kanya ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. With respect to his public representation that he allegedly knows the whereabouts of Senator Ronald M. De La Rosa, I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator De La Rosa. Sa ilalim ng batas, merong tinatawag na client-lawyer privilege kung saan itinuturing na confidential ang komunikasyon ng isang abogado sa kanyang kliyente. Pero sabi ni Vida, the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, doesn't excuse him from cooperating, or doesn't excuse him from committing crimes, like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Attorney Bondoc na walang impormasyon ng buong legal team kung nasaan si De La Rosa. Hindi rin daw nila nais malaman kung nasaan ito para daw magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Ayon sa NBI, itinuturing ang tinawag nitong puganteng senador bilang armed and dangerous. Kanina, inirekomenda na ng Firearms and Explosives Office ng PNP ang kanselasyon ng lisensya at registration ng mga baril ni Senador De La Rosa. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that. Ayon sa FEO, malamang ay lumabas ang desisyon ng kanilang hepe tungkol sa kanselasyon ng mga gun licenses ngayong linggo. Hindi sinabi ng FEO kung ilang baril ang nakarehistro sa senador, pero kung di raw isusuko ng senador ang mga ito, kanila itong kukumpiskahin. Kung sakali siya hindi niya i-surrender at hindi ko wala siya i-file, anong mangyayari sa The team coming from our FEO or CSG will proceed to the address given for the confiscation. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Attorney Bondoc na walang kahit anong patunay na armed and dangerous ang kanyang kliyenteng senador. Matatandaang nawala si De La Rosa matapos ilabas ng Senado ni Senador Robin Padilla. Sabi ni Secretary Vida, hindi na nila ipatatawag si Padilla, pero pag-aaralan ng DOJ Special Panel of Prosecutors ang mga public statement nito. Ang dami niya nang inamin na ginawa niya. Based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay factual na eh. Binuo ang Special Panel of Prosecutor para imbestigahan ang mga naganap sa Senado mula May 11 nang tangkaing arestuhin si De La Rosa hanggang 14 nang magtago siya. Nag-issue ang panel ng subpoena sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office para sa inventaryo ng mga baril na inisyu sa mga opisyal at empleyado ng Senado. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.